Magandang hapon sa inyo mga ka-agri. Ngayong hapon na to mag-aabono na tayo ng punla. Bali pangalawang abono mga ka-agri. Yung unang abono mga ka-agri hindi ko na naipakita sa inyo. Gawa ng nag-aapura ako nun dahil uulan na. Maabutan kasi ako ng ulan dito sa bukid mga ka-agri kaya hindi ko na ipinakita sa inyo. Pero yung unang pag-aabono mga ka-agri parehas lang naman ng timpla sa may ikalawang pag-abono. Ganito mga ka-agri yung itsura ng unang abonohan. Ayan. Yan. Unang aabonohan mga ka-agri, ganyan yung itsura niya. Ito sa kapatid ko mga ka-agri, ito yung sa akin. Bali na huli siya, kaya ako na rin mag-aabono sa kanya kasi parehas lang naman ng timpla yan mga ka-agri. Itong kahit gaano kalaki, isang timpla lang. Parehas sila. At ito nga pala mga ka-agri, medyo maedad na to. Inantala ko gawa nga ng hindi pa tayo nakakapaggayak dahil nga ulan ng ulan. Mahirap kasing tumiming sa pagpaparotor ng lupa mga ka-agri. Kailangan medyo hindi siya ulan ng isang araw bago siya rotorin para makuan siya. Hindi siya didikit dun sa rotor. Ito kasi mga ka-agri ay medyo lagkit. Tapos araw-araw umuulan kaya hindi tayo makapagparotor. Kaya ang ginawa ko mga ka-agri, inantala ko tong punla natin. Kaya kung makikita nyo may madilaw na siya. At yung kamatis natin ang bilis lumaki. Ayun o. Kamatis yan mga ka-agri, bali 6 na tray lang. Ayan. Bali ang iaabono natin mga ka-agri ay ito, katulad nito. Ito ay 16 liters mga ka-agri. Ang ilalagay lang natin dito bali tatlong portion lang. Ibig ko sabihin sa ito kasi iaabono natin mga ka-agri. Ayan. Ito na mga ka-agri, kahit na maidilig natin o hindi na natin huhugasan, okay lang, hindi masisira yung punla natin. Kaya ito yung dapat na inaabono natin mga ka-agri sa mga punla natin. Ayan. Kitang-kita nyo naman mga ka-agri. Ayan. Bali may scoop na kasama to. Ito yung scoop nya. Ito. Bali ang iaabono natin dito sa may tatansyahin nyo na lang mga ka-agri yung naididilig nyo. Ito kasi ay itong sa akin mga ka-agri ay 16 tray. Tapos ang idinidilig ko rito ay 2 scoop ng ganito. So sa isang scoop lalagyan natin siya ng 4 na litro. Kaya yung sa akin na yan ay 8 litro. Tapos plus ito 1 litro kasi 30 lang to. Ang naididilig dito ay isang scoop lang. Kaya 4 na litro lang. Kaya lahat yan mga ka-agri, lalagyan lang natin siya ng 12 liters. Ayan. Ito, nailagay ko na rito mga ka-agri. Doon na ako sa bahay naglagay ng tubig. Tapos nilusaw ko na rin to. Itong yan yung itsura nya. Powder. Ang laman nito 12 liters. Tapos ang ilalagay natin ay ganito. Bali 3 cup nito. 3 ganitong takalan. Yun lang mga ka-agri. Papakita ko sa inyo kung paano mag-abono. Parehas lang yan mga ka-agri. Parehas lang kahit na anong stage. Parehas lang ng timpla yan. Ganyan lang siya mga ka-agri. Didilig-dilig lang natin na ganyan. Papasadahan muna natin siya ng konti sa dahon niya. Ayan, tapos lilipat tayo sa iba. Tapos kung may matitira yun yung iuulit-ulit natin. Ganyan lang. Kasi ang foliar mga ka-agri, pag nalagay na siya sa dahon, okay na. Pero pag sumobra, okay lang naman kasi na pandilig yung peters. Ganyan lang siya kadali mga ka-agri mag-abono. Wala nang hugas-hugas to, hindi masyadong komplikado kaysa dun sa
Kaysa ma-granular kayo nalulusawin mga ka-agri, ito na lang. Kada ikatlong araw nga pala to mga ka-agri dapat nag-abono. Pero pagka hindi pa kayo nakagaya, kagaya ko, okay lang kahit na hindi kayo aantalain nyo. Kumbaga hindi kayo every 3 days na nag-aabono. Pwede na kahit na mga 7 days ganun. Pwede siyang antalain para hindi mabilis lumaki. Kasi pagka inabunuhan natin ito ng inabunuhan every 3 days mga ka-agri, sa 21 days lang tanimin na siya. Ayun, kalalaki na. Pati yung kamatis natin hindi na maawat yung sa paglaki oh. Kaya papasadahan lang natin siya ng konti para lang hindi siya manilaw. Ganun lang mga ka-agri. Abonohan na rin natin yung maliliit na punla ng kapatid ko para hindi na siya mag-abono. Tingnan yung mga ka-agri yung tubo oh. Ganda. Ito naman maganda yan. Ito naman bago pa lang. Yun kasing abono na yung mga ka-agri pampaugat yun. Kasi high phosphorus yun. Paugatin niya to, palalakihin niya yung puno. Kaya ganyan, mas maganda siya. Ayun, may pakwan pa siyang pinula. Ganda rin ang tubo. Lahat ng pinapatubo naming seedlings mga ka-agri, kinukulob namin kagaya ng ganong proseso. Pero yung pakwan mga ka-agri, dalawang kinukulob lang yan ng 2 days. Ito. Yung pakwan na yan, 2 days lang yung kulob niyan. Ganoon na natin siya. Pag nangyari ng gano'n, iuulit-ulit na lang natin hanggang sa maubos yung 12 liters na nilagay natin. So may mga katanungan dyan, i-comment nyo na lang. Baka meron akong hindi nasasabi na kailangan nyo. Nasasagot ko naman. Kaya mag-comment lang kayo mga ka-agri. Kung may mapapansin nyo, may madidilaw na siya. Kasi nantala ko nga ito sa abono mga ka-agri, kaya ganyan. Pero dahil abonohan na natin, nakapagparutor na tayo ng isa, pwede na natin siyang abunuhan ng abunuhan para lumaki na siya. Pansinin nyo yan sa susunod na araw mga ka-agri. Pag binidyo ko ulit to, wala nang dilaw yan, wala na kayo makikitang dilaw. Ito kasi mga ka-agri, kailangan kasi dalawang rotor para mas mabulok yung tataniman natin. Ayan o, kailangan dalawang beses siyang ruruturin mga ka-agri para yung mga damo mabulok. Kasi yun ang pagmumula ng punggos mga ka-agri kapag hindi nabulok yun. Yan, naubos na. Yun lang mga ka-agri, sana may natutunan kayo.
Ito kasi yung tataniman natin mga kaagri. Ng kapatid, ay tataniman pala ng kapatid ko to. Andun yung sa akin mga kaagri, yung dati kong pinakwanan.